Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, come on. So shout it out, if you know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. So come on, say glory. I just want to be a place for you to dwell, a habitation here that hosts you well. I'll be the sacrifice, a living offering. So come and make your home inside of me. And Lord, your presence is all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come inhabit my whole life. I would rather be a servant in your house than build and rule a kingdom for myself. I focus all my days to seek and see your face and give my life if you're what I receive. As I was made to burn for this one thing, and Lord, your presence is all
want you. The one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord. Whatever costs, Lord, all I want is you. I just want you. The one thing that I'm living for is just to know and love you, Lord. Whatever costs, Lord, all I want is you. I just want you. Pwede po ba tayong tumayo? Let's ready our hearts sa purihin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po tayo. Awitin natin itong kantang to. Your presence is all. It's all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come and have it my whole life. And Lord, your presence is all. It's all that I want. Jesus, there's nothing worth more than you. You're the reward. You are the prize. Come and have it my whole life. Can we give our loudest clap sa ating Panginoon? Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagagalak ako na tayo nandito muli sama-sama upang magpuri sa ating Panginoon. Maaari po ba nating lingunin ang ating mga katabi at sabihin, nagagalak akong kasama kita. Amen. Yan. Ngayong umaga po, no, ihanda po natin ang ating mga puso dahil hindi lamang tayo basta aawit, hindi lamang tayo basta magbabasa ng mga lyrics, ngunit haharap tayo sa Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso, tayo'y magalak, ibigay natin ang lahat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay umikot at kamayan ng ating mga kapatid.
Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, we worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Let's sing that our God is holy. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. And I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. Let's sing. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. And I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. And I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. You're my Lord of Lords. You're the King of Kings. You're mighty God. Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are Lord of Lords, you're the King of Kings, you're the mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God, you're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Can we sing it again? You're my Lord of Lords. You're the King of Kings. You're the mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're a living God. You're my saving grace. You will reign forever. You are ancient of days. You are Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. And I will serve you and worship.
Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Let's shout the name of the Lord, Jesus! Thank you, Lord. Truly, Lord God, that you are our holy God, Panginoon. And you are worthy of all our praises, Panginoon. You are worthy of everything. You are our saving grace, Lord God. You are our Lord. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo ang aming papurit pagsamba sa inyo. I just want to worship you. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations honor and praise to your name. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the
sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. We adore you, Lord. All the heavens will worship you. All your creation will worship you. We adore your name, Jesus. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. And I adore you. I adore you. And I stand in the wonders of your love. We adore your name. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised. The universe is at your feet, gives you praise. We praise you evermore. The stars will light the shine for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. I adore you. I adore you. And
crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robe in majesty, crown in glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem. ever living. God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, And forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem. Come on, church, worship the Lord. ever living. God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem. Ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem. Ever living God, we adore you. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the words of
to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have in you. Let's clap our hands to the Lord. We worship you, Panginoon. We adore your name. Truly, Lord God, that you deserve all the praise, all the worship, all the glory, Panginoon. We adore your name. We lift your name on high. We worship you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Gloria, shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Come on, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains. And sound check. Ayan, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ayan, sige po, bago po ang lahat, mga kapatid, no, let's recognize po muna ang ating mga bisita. Ayan, sige, sige po, pag tinawag po yung pangalan nyo, maaari po tayong tumayo, tas kumaway. Sige po, si Jazz Elias Mohal. Ayan, si Brother Jazz. Ayan, hello po. And si Sister Ena Carla Sabado. Ayan. Ayan po, let's say hi. Ayan, welcome po sa ating church, Christian Church of Faith Marikina. Ayan, and ngayon po, kayo ay bisita, pero for sure sa mga susunod po na atin, kayo na po ay parte ng ating pamilya. Ayan. So, isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat, mga kapatid, no? So, tayo po ay nasa kalahati na ng June. Ayan. So, pakalahati na po tayo ng taon. Di ba? Napakabilis po kasi parang kailan lang nagsa-celebrate pa tayo ng New Year's service. Tapos biglang natulog lang tayo, June na agad. And saglit na lang yan, Burmasa naman, panibagong taon na naman. Pero ang Panginoon po natin, in every season, tapat po siya. Amen po? Amen. So, ayan, before po ang lahat, ayan, meron lang pong konting announcement, pero ano lang po siya. Hindi pa po complete yung details, pero ni-invite po natin ang bawat isa sa atin pong 10th year anniversary! Ayan! 10 taon na pong napakabuti ng ating Diyos sa ating pamilya dito po sa CCOF Marikina. Wala pa pong details talaga, pero i-release po natin siya soon. Pero ang date po is July 26. So that's last Sunday ng July. And magsa-start po yung service natin ng 9:30. Ayan. So yung usual po natin is 10. Pero mag-a-adjust po tayo kasi may celebration po tayo right after, okay? So, ayun lang po muna, and dadakoy po tayo sa ating pagbibigay. Ayan. So, ayan po, ito pong i-share ko, mga kapatid, no? Related po to doon sa dating preaching ni PR, if nandito po kayo. If naaalala nyo po, na-discuss niya yung the Lord will provide through the life of Abraham. Ayan. So, sino po ba dito familiar kay Abraham? Ayan, wala. Ayan. So, si Abraham po ay pinagkalooban ng anak for
Ayan, kahit matanda na po sila ng kanyang asawa, pinagkalooban po sila, and yun po ay si Isaac, ayan. Tapos, may binigay na challenge po ang Lord sa kanya. Inas ng Lord si Abraham to offer his son, yan, di ba? So, ayan, yung kwento po ni Abraham is, doon po sa Mount Moriah, ayan, inutusan siya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac, ang kanyang pinakamahalagang regalo, ayan. Kung tayo po, iisipin natin, parang masakit siya, no? Lalo na sa mga magulang, and parang wala siyang sense, di ba? Pero, ang ginawa po ni Abraham is sumunod siya. Di po ba? Sumunod po siya dahil buo ang tiwala niya sa ating Panginoon. And sa huli, di ba, pinigilan po siya ng Lord, hindi naman natuloy. Ayan, magandang story naman po siya. And nag-provide po ang Lord. Nung pagkalingon ni Abraham, meron siya nakitang tupa na natrap dun sa mga bush. Ayan. So, nag-provide po ang Lord ng kapalit. And tinawag yon na yung lugar na yon kung saan po nag-offer ng sacrifice si Abraham as Yahweh Jireh, which is the Lord will provide. So, ayan po mga kapatid, no, ngayon naman po, hindi naman po hinihingi ng Lord na ibigay po natin yung mga anak natin ngayon sa Kanya. Pero, tinatanong po tayo ng Panginoon, nagtitiwala ka ba sa akin, anak, pagdating sa finances mo? So, pag nagbabalik po tayo ng tithes and offering sa Kanya, para minsan umaakyatin po tayo sa sarili nating Mount Moriah. Diba? Kasi minsan parang, Lord, inaas tayo ng Lord na mag-offer. Pero, Lord, ang dami kong bayarin. Lord, ang dami kong kailangan. So, yun po yung challenge natin na, are we willing to obey? Kahit ganun kahirap, diba? And, ito po yung tatandaan natin mga kapatid, no? God will never ask us to provide something without being ready to provide everything that we need. So, hindi po tayo inaasang Lord para magbigay dahil lang mawawalan tayo. May naka-ready na po yung kapalit. So whatever we give to the Lord po, no, ang tinitignan po ng Lord is yung heart natin. Are we willing to obey? Kaya ba natin magtiwala? Kasi we declare that the Lord is faithful, pero tayo po ba ay nagiging faithful pagdating sa ating finances para sa Lord? So, ayun lang po mga kapatid, no, ito po ang reminder sa atin ng Panginoon po, no, pagdating sa ating pagbibigay, no, we should be faithful din. Kasi faithful naman po ang ating Panginoon, no? And lagi po nating iisipin, lagi nating tatandaan na the Lord will always provide. Wala naman po dito yung tipong pinabayaan na siya ng Lord. Wala naman po, no? Kasi lahat naman po tayo, laging pinoprovide ng Lord ang pangangailangan. And kaya po tayo narito ngayon nakaupo, makikinig ng kanyang salita kasi naging faithful siya sa atin. Amen? So, ayun lamang po mga kapatid, no? Nawa po, maging obedient din tayo kung paano po naging obedient si Abraham. And for sure, the Lord will provide. So, kayun po, magbigay po tayo ng may kagalakan, walang takot, dahil alam po natin ang ating Panginoon ang siya magpo-provide para sa atin. Sige po, tayo po ay magbigay. And let's offer this to the Lord. Hallelujah, Lord Jesus, we worship you, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pagpapala, Panginoon, sa lahat ng patuloy mong ginagawa sa aming buhay, Panginoon, na narito kami, nakatayo, lumalaban, Panginoon, at matatag ng dahil sa iyo, Lord God. And Lord, we thank you, Panginoon, for always providing for our needs, Panginoon, Lord God. Ito pong aming mga in-offer, Lord God. Nawa, Panginoon, ay i-bless niyo, Panginoon, Lord God, para magamit nga po dito sa aming simbahan, Lord, to reach out to other people, Panginoon, Lord God, and to expand your kingdom here on earth, Lord. And nawa, Panginoon, patuloy niyo i-cultivate sa amin ang puso, Panginoon, na maging obedient, Panginoon, sa mga commandments mo, Lord God, even sa aming pagbibigay at sa ibang bagay, Panginoon, Lord God, na tanging ikaw ang priority namin, Lord God, at wala
ng iba, Panginoon. And we know, Panginoon, na Ikaw po ang patuloy na magpo-provide ng aming pangangailangan, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Whatever that we need, Panginoon, Lord God, you are always there for us, Panginoon. So salamat, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpala, Panginoon, sa offering ito, Panginoon. And tulungan niyo kami, Panginoon, na ihanda aming puso, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong araw. Maraming salamat sa iyong faithfulness, Lord God, at binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning. Can you please greet the person sa likod mo? Kasi yung mga katabi natin kakilala. And say, God bless you. Ayan, kilalanin nyo naman ng ating mga kapatid. Appear dyan. Peace bomb dyan. Ayan. Praise God. And it's nice to see each and everyone meeting together. So maganda po na meron po tayo talagang rest day o tinatawag po nating Sabbath day wherein we spend our time worshiping the Lord. Amen po ba doon? And again, I would like to welcome po yung ating mga first-timers. Pagkatapos po ng ating service, wag po muna kayong uuwi because we want to know you more, kung okay lang po. And maybe you can join the small group po this afternoon. After lunch naman. So may pagkain po tayo, kakain po tayo. And then, hopefully we come to know you more na gusto po namin kayong makilala. And sino po ang excited dito sa salita ng Panginoon? Ayan, praise God. And last week po we talked about John chapter 15 na kung saan tayo po ay inaatasan at gustong makita po ng Diyos na tayo po ay maging mabunga sa ating pananampalataya. And because nandun po tayo sa series po natin na pagiging fruitful this month of June. Ayan. So praise God. So last week po, 'di ba? Sunday nagkita-kita po tayo and then Monday naman ay dumating po yung 7.8 or 8.2. Nag-range po doon yung earthquake po sa mga kapatid po natin sa Mindanao. So, naipag-pray niyo po ba sila o nanood lang tayo ng news? Parang wala Naipag-pray niyo po ba, yes or no? Ano sabi niyo? Lord, tulugan pala. Lord, so pag may ganun po tayo nakikitang mga news, kapatid, bilang mga Kristiyano, we have to pray for them. Kasi hindi po natin alam yung pinagdadaanan po nila. Mahirap po. Yung malindol ka lang ng konti, yung nervyos, di ba, yung mga bata, traumatic sa kanila yon. And talagang we are here to pray for them. Makarecover sila, ma-strengthen yung kanila mga puso as they face the recovery stage nung ganun pa. So yung mga earthquakes po na yan ay kasama po sa kwento po ng mundo. And last week we talked about that we are just passers-by. Lilipas po ang mundo natin. Yan, lilipas po. Yang katabi po natin, lilipas din yan. Ayan. Pero ang kagandahan po, pag may pananampalataya po tayo kay Kristo, hindi po tayo nagtatapos dito because we have a life after the earthly life. And that is because Jesus loves us so much and He came to save us all. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa atin. And last week we talked about paano ba maging fruitful, di ba? Sa ating binasa po, meron po tinatawag na pruning process. Pruning, yung pagtatabas, di ba? Ikakat mo para lalo pa pong magbunga, no? So if we are faithful in if we want to be fruitful, then God will allow pruning in our lives. Pag sinabi pong pruning, this speaks about yung ating mga character, mga mindset, yung mga bagay sa buhay natin na aalisin ng Panginoon para tayo po ay lalo pong mas maging mabunga. Sino po dito ang nakaranas na ng pruning? No? Parang tatabas tayo. Masakit o masarap? Masakit. And,
many times in our lives as husband and wife, many times in our family, in our personal life, we experience pruning. Pero if we completely trust the Lord, magtiwala lang tayo sa Kanya, we know, ang ending po nun ay mas lalo po tayong lalago. So aalisin po ng Ama yung mga bagay na hindi maganda at hindi maayos sa atin upang tayo ay mas lalong maging mabunga. Actually, minsan aalisin ni Lord yung mga bagay na okay naman, mabuti naman, parang good naman. Pero yun pala, ang plano ng Diyos sa atin ay better and best. Kaya pala inalis niya or inaalis niya sa atin yung mga bagay-bagay. So we want to be fruitful. Amen? Pakisabi sa katabi mo, maging mabunga tayo, kapatid. Ayan, praise God. And we also talk about when Jesus said na para tayo po ay mabunga, we have to abide in Him. Pag sinabing abide in Him, manatili sa Kanya, konektado sa Kanya. Diba? Isang example natin, yung cellphone. Maski gaano kaganda yan, maski gaano ka-high-tech yan, kung walang connection ng power, walang charger, bali wala po yan. Okay? So ganun po ang buhay po natin. Hanggat hindi po tayo naka-charge sa Panginoon, hindi tayo connected, ay dadating yung time na tayo po ay malolobat. So we have to be connected. Okay? So manatili po tayo sa Kanya. Let me read from verse 4 of John 15. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ayan po ang sinabi ng Panginoon, na we have to be constantly connected with God. Kasi alam niyo po, mahirap. Minsan, kahit nakakalimot tayo sa Panginoon, alam niyo po, gagawin natin. Sino na dito ang nakakalimot sa Panginoon minsan? Ako lang? Yan. Maging honest po tayo. Sometimes, sa mga decision making natin, minsan sa sobrang busyness natin, sa sobrang dami natin ginagawa, nakakalimot tayo. But, I encourage you today, just go back to the Lord. Balik lang tayo sa Kanya. Kasi ang Panginoon nag-aantay siya, anak, balik ka sa akin, akong bahala sa'yo. Anong kailangan mo? Diba? Pag yung mga anak natin, pag may mga sakit, lumalapit sila sa atin, diba? Ano ba? Parang itsepera ba natin sila? Hindi, diba? Anong kailangan mo? Pagluluto kita, sige, ganito. So, ganun po ang Panginoon sa atin. Whenever we feel na, Lord, parang naliligaw na ako. Lord, parang nanghihina ako. Lord, parang may sakit ako. Then we have to go back to the Lord and allow Him to do the process sa ating mga buhay. Ma-develop po yung relationship. That's how relationship natin sa Panginoon, and that's how important our connection to God is. Sapagkat sinabi po ng Panginoon, again, sabi po ng Panginoon, kung wala po tayo sa Kanya, wala po tayong magagawa. Ayun, napaka promising, and at the same time, it is also a warning. Di ba? So, gusto po natin na nakonektado tayo sa Panginoon because we know that He has a plan for us. Amen po ba doon? Ang pag-uusapan po natin ngayon, title po natin ngayon is Fruit That Remains. Basa po, 1, 2, 3, go. Fruit that remains. And with that, I would like to invite everyone to please stand up as we read our key verse for this morning. And it's found in John chapter 15, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong paalala, Lord, na kami po ay inyong pinili. Kami po ay inyo pong pinaglaanan ng oras, panahon, sapagkat kami, Lord, ay ninanais niyong maging mabunga sa buhay na ito. Maraming salamat, Lord, dahil pinapaalala niyo din, Lord, na sa aming pag-uusapan ay may mga bunga po kaming dapat po naming alagaan so that we can bring it, Lord God, in eternity with us. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong encouragement.
na kapag kami po ay humiling at humingi sa Ama, sa pangalan po ninyo ay makukuha po namin ito according to your will. We thank you, Lord, and we just glorify you this morning. Open our hearts, open our minds as we listen to your word. Bigyan niyo po kami ng lesson ngayong umagang ito, Lord God, so that we can be more fruitful. And that fruit, Lord God, will remain forever, Panginoon. Salamat po, Diyos. Madakila po kayo. Sambahin po ang inyong pangalan. Matamis na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tayo po ay makakaupo na po. So when we talk about fruit that remains, ano po kaya ang ibig sabihin yan? No? Ano po kayo ang ibig sabihin when we talk about fruit that remains? Ito po, mga kapatid, yung mga bagay na maaring magbunga sa atin dahil tayo po ay sumusunod kay Kristo. Now, when we start to follow Jesus in our lives, when we start to obey Him and accept Him as our Lord and Savior, mga kapatid, ay inaasahan po ng Diyos at inaasahan din po natin sa ating buhay na mas lalo po tayong magiging mabunga or mapabuti po sa ating buhay pananampalataya sa ating Panginoon. In fact, hindi lang po doon because gusto po natin na maging mabunga din sa ibang aspeto ng ating buhay. Tama po ba? Gusto nating umayos yung ating pag-iisip, gusto po nating umayos yung ating emosyon, yung mga galit, mawala na, lahat ng mga sakit natin from the previous past, gusto po nating maalis na yon, sapagkat yun po ang dahilan minsan kung bakit hindi po tayo nagbubunga. Diba? Gustong-gusto mo nang magbago pero hindi natin magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kilala niyo ba yung kumanta nun? Hindi ko na ipopromote. Pero ibig sabihin, no, I'm just kidding. Napatawa ko lang kayo, masyado kayong seryoso di ba? But ang sinasabi ko po dito, when we start to obey Jesus, to follow Him, it is, should I say, package na tayo po ay gusto ng Diyos magbago at maging mabunga. So, may mga bagay nang binago ang Diyos sa atin, tama po ba? Yung dating mainitin ang ulo, ngayon, warm na lang yung ulo. Kasi syempre, hindi na ganun ka, yung dating mga selosa, yan. Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, ay natututo tayo magtiwala unang-una sa Panginoon. Pangalawa, sa ating mga mahal sa buhay. Di ba? Yung warrior dati, lagi tayo nag-worry. Ngayon ay unti-unti nang binago or binago na po ng ating Panginoon. Yung dating simangot. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot. Yan. Ngayon ay nakakangiti na sa biyaya ng ating Panginoon kahit maraming problemang pinagdadaanan. Bakit? Kasi we learn how to anchor our faith in our Lord Jesus. Ngingiti-ngiti lang yung kaibigan mo, katabi mo, or kasama mo sa church, pero madaming pagsubok sa buhay yan. Pero dahil nandyan ang Panginoon, we learn how to, trust. Hindi peke. Kasi pag peke, okay ka lang, ganyan ka lang, pero wala talaga yung totoong peace sa ating buhay. Marami nang binago ang Panginoon, may mga binabago pa rin ang Panginoon. Sino dito yung binabago pa rin ng Lord? Ako, palagi akong nire-remind ng Lord na binabago niya pa rin ako sa aspetong ito. No? At mayroon pang mga babaguhin ang Panginoon sa atin. Sapagkat sinabi niya po mismo, mga kapatid, na siya po yung pumili sa atin. Di ba sa ating verse? Siya po yung pumili sa atin at tayo po ay dapat mamunga. Yung pagbabago na po yan po ay senyales po ng pagbubunga ng ating pananampalataya. And this fruit should remain. Ang sabi po dyan, and that your fruit should remain. So ano pong ibig sabihin niya? May posibilidad din po. There's a possibility that we bear fruit pero hindi siya mag-remain.
Hindi siya long-lasting, saglit lang. Di ba? So ngayon, yung mga prutas ngayon, pansin nyo ba? Yung mga prutas ngayon, matagal mabulok. Kasi maraming gamot. Yung mga sangkis, yung mga ano, biruin mo, dalawang linggo na, buhay pa. Makatas pa. It's because meron pong minsan na nilalagay ng mga preservatives doon sa mga fruit. But ang sinasabi pong fruit dito ng ating Panginoon ay yung fruit na hindi po nabubulok. At yung mga prutas na madadala po natin even after this earthly life. No? And gusto ko lamang po kayong i-assure that it is God who is calling us to be fruitful in this life. At yung gusto niyang maging bunga ng pananampalataya natin sa Kanya ay hindi po mawala basta-basta. Last week po ay binasa po natin yung verse na yon sa Tagalog. But I would like also to read this verse sa atin upang mapalalahanan tayo, mga kapatid, na sa end po ng journey ng buhay natin, all of us will go through the process. And lahat po ng ating mga ginawa, yung ginagawa natin sa loob at labas ng simbahan, ay itetest po ng ating Panginoon sa apoy, God's fire. And kung ano yung matitira doon, yun po yung madadala natin sa langit. Yung mga hindi natin, yung mga masusunog, ay may iiwan po dito sa mundong ito. No? So, this is a reminder actually for us that we should aim ourselves, our vision, yung mga ginagawa natin, make sure na ito po yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? So 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. Sabi dito, anyone who builds on that foundation may use a variety of materials, pwedeng gold, silver, jewels. Okay, yun po yung first three, wood, hay, or straw, yung mga mahuna. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Pagdating po ng judgment day, lahat po tayo haharap sa Panginoon. At dun po titignan sa pamamagitan po ng apoy ng Diyos kung ano po yung ginawa po natin na work dito sa mundo. Sabi dyan, the fire will show if a person's work has any value. No? Yan po. Yung ginawa po ba natin ay may value sa kingdom niya. If the work survives, that builder will receive a reward. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. But the builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. No? Gusto po natin, yung ginagawa po natin ay magkaroon po ng value sa harapan ng Panginoon. For example po, sino na po dito yung mga nagdaan sa thesis? Yan, mga nagpasa ng thesis po nila sa school, di ba? Gusto po natin, yung ginawa po natin, pinagpaguran po natin, at the end of the day, ay meron pong kakalabasan na maayos. Tama po ba? Ayaw po natin gumawa, tapos pag tinignan ng mga professors, no, ng mga jury, pag tinignan, ay, hindi palpakis. I'm sorry, we have to reject it and you have to start all over again or di ka na papasag. And ayaw po natin mangyari yon because we want to have this life. Ito pong buhay pananampalataya po na ginagawa po natin ay madala po natin sa langit sa pamamagitan po ng rewards sa langit. No? So knowing this, mga kapatid, again, we should narrow our focus. Ibig sabihin, if lalagyan po natin ng focus yung ating ginagawa, binibigyan po natin ng talagang with purpose yung ating mga task, yung ating ginagawa para sa ating Panginoon. Alam niyo po ba sa sobrang exposed po natin sa teknolohiya ngayon,
sobrang busy na po ng mga tao ngayon, no? Sino po dito yung nakaka-experience na parang kulang yung isang araw sa sobrang dami ng ginagawa, no? Parang ang daming dapat asikasuhin, dapat isipin, parang tumatakbo yung oras, ang bilis ng takbo ng oras, no? Minsan sobrang busy na po natin, pero alam niyo po, maaari po tayong ma-distract sa buhay na ito. Marami pong bagay na maaring pumukaw ng attention po natin para hindi matupad yung plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po, when we read this, pag binasa po natin ito, this work remains if ito po ay nakaangkla sa plano ng Diyos sa buhay po natin. So, we have to assess ourselves. Lord, ito bang ginagawa ko or pinagkakabisihan ko or the things that I do, ito ba ay may value sa langit? Ano ba yung kadalasang ginagawa po natin sa ating mga boy? Kayo po yung makasagot doon kasi iba-iba po yung schedule po natin, iba-iba po yung status natin sa buhay, but iisa po yung gusto po natin mangyari, that God will honor the things that we do in our lives. Diba? Pagiging nanay is a calling from the Lord. Hindi porket tayo po ay nasa bahay lang, hindi na tayo magiging fruitful. Diba? Ang pagpapalaki ng anak ay calling ng Panginoon para sa atin. If you are a working man, God placed you there to be a fruitful Christian. Pwede ka maging mabunga doon. If you are a father, nagtatrabaho ka para sa iyong pamilya, then you are doing God's will by providing for your family. Tama ho ba? So wherever we are, make sure that we are doing what God wants us to do. Kasi yan po ay panawagan po ng Panginoon sa atin. So our prayer, panalangin po natin mga kapatid na, Lord, kung ano man yung sitwasyon ko sa buhay ngayon, alam ko, nakikita mo po. No? Alam ko, you know what's my situation right now. That you allow this to happen in my life. No, sa buhay ng pamilya ko, and that I trust in you, that your ways are not my ways, and your thoughts are not my thoughts. Minsan yung kaparaanan ng Diyos, hindi natin masabi. Ano po? So, yung pag-iisip ng Diyos ay hindi rin natin pag-iisip. Kaya kailangan natin pagtiwalaan yung ating Panginoon. And wherever we are, whatever we do, whatever situation that we have at this point of our lives, panalangin po natin, Lord, make me fruitful. Amen po ba? Gusto po natin yan na, Lord, ano man kalagayan ko sa buhay, nasaan man ako, Lord, make me fruitful. And I have 2 points for you today na gusto ko pong pag-aralan na mga prutas ng ating buhay na magre-remain or mananatili or madadala po natin hanggang sa kabilang buhay. No? And number 1 po dyan is yung tinatawag po nating spiritual fruit. Pakisabi po, spiritual fruit. Ayan. So yung mga bagay na ginagawa po natin or nagbunga po ng ating spiritual, these are the fruit that will remain. No? Alam niyo po, tayo po bilang mga niligtas ng Diyos, salvation, tayo pong mga nakakilala at naintindihan na tayo po iniligtas, kapatid, yun po ay hindi ending. Yun po ay beginning lamang. So when we come to the faith, pag tayo po'y lumapit sa Diyos at tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po'y naging mananampalataya ni Kristo, it's not the end, but it's only the beginning of our journey as a Christian. Di ba po? At hindi po nagtatapos doon dahil kung napansin po ninyo, mga kapatid, di ba tinanggap natin si Kristo, hindi naman tayo nawala at napunta kaagad sa langit. Nandito pa rin tayo. Tama po ba? Because we have a journey to take on. We have a journey to walk through at pagdaanan po yun at maging mabunga sa mundong ito. Because
Kapag tayo ay pumanaw na at pumunta na tayo sa langit, kung ano yung nagawa natin dito sa mundo, yun lang yung may reward. Gusto niyo po ba yun? Pagpunta natin sa langit, yun na, ito na eh. No, there was this book author and founder of a big organization sa US. Nagkaroon po siya ng experience na kung saan siya po ay nagkaroon po ng critical moment sa kanyang buhay. And in his vision, sa kanya pong vision, ay dinala po siya ng anghel doon sa kalangitan. And as he was leaving this earth, nakita niya po yung kanyang katawan at siya po ay nalungkot. Sobrang nalungkot po siya. Malungkot na karamdaman yung kanyang naranasan. Why? Because hindi niya pa na-achieve yung greatest mission sa kanya ng Panginoon. Kumbaga, pag pumasok siya sa langit, yun na yun. Pag tayo namatay, kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, yun na yun. Kaya nga po, habang tayo po ay nandito pa, we have the opportunity, to build the kingdom of God so that whenever we go to heaven, we will receive the rewards. Amen po ba doon? Gusto niyo po ba maraming reward? Eh di gawin po natin yung mga bagay para tayo po'y mamunga at mag-remain. Para hindi po tayo pumasok sa langit ng empty-handed. Katulad po nung verse na binasa po natin, no? Yung maliligtas ka naman, pero parang nasunugan, di ba? Parang wala eh. Walang-wala akong dala eh. Pero nakapasok tayo sa langit. Nakapasok pa rin tayo sa langit. Pero wala tayong reward. And we cannot do that pag nasa langit na tayo. Ay, wala nang reward dun. Kung ano yung ginawa nating pundasyon dito sa lupa, yun na po yung aanihin po natin sa langit. Ayan. Gusto nyo na po bang mauna? Huwag muna. Madami pa ho tayong gagawin. And tignan po natin tong buhay na to as an opportunity that the Lord would use us. And hindi lang dahil sa reward, kung hindi, ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin. Basahin po natin in James chapter 2, verse 14 to 17. May tanong po ako sa inyo, maliit po ba? Nababasa niyo po ba? Okay, para alam ko po pag gumagawa po ako ng slides. Okay, so basahin ko po sa inyo James chapter 2, verse 14 to 17. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but you don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well. Eh nakita mo na nga na walang pagkain eh. Sabi mo, oy, kain ka ba kami ah? God bless you, brother. But then you don't give that person any food or clothing, what good does that do? So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Ibig sabihin, tayo pong mga mananampalataya, pag sinabi nating may faith tayo, nakikita po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kasi sabi po sa ating binasa, kahit may pananampalataya ka, pero hindi nakikita sa gawa, yun po ay bale wala. And these works, yung sinasabi po diyang good works or good works dyan, yung mga mabuting gawa para sa ating mga kapwa, para sa mga tao, yan po yung mga bagay na merong kaakibat na reward sa langit. Pag tayo po'y mananampalataya na ni
Kristo. So while we are living in this earth, it is an opportunity for us to do good works so that someday mapakilala natin sila sa Panginoon, madala natin sila sa Panginoon, and then God will reward us because of that. Alam niyo po, ito po yung key verse natin next month, July. Ito po yung key verse po natin sa ating series. Unahan ko na po kayo sa pagbabasa. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God will generously provide all your need. Ibibigay ng Diyos sa atin lahat ng pangangailangan. Then you will always have everything you need. And plenty left. Marami pang sobra. Nagumapaw. To share with others. Next ano po natin? July. Anniversary po natin. And our yearly theme for the month of 2026 is a blessed life. God will bless us so that we can bless others. Amen po ba doon? Pero hindi na po natin kailangan maging milyonaryo para makapag-bless ng kapwa-tao natin. I'm sorry, hindi po ganun yun. Antay ka, Lord, i-bless nyo naman ako para makapagbigay ako sa kapwa ko. Kung doon sa kapiranggot na meron tayo, hindi tayo makapagbigay, paano tayo bibigyan ng Panginoon? We can bless others right now, ngayon mismo, kung anong meron po tayo, God can use us. Kasi kung doon sa maliit ay hindi natin magamit to bless others, to do good works, baka sa malaki, hindi rin natin kaya. Play safe yun eh. Lord, bless you. Parang di ba, ayuda. Gusto natin marami tayong makong ayuda bago ka mag-share. Uy, may ayuda doon. Hindi po ganun yun. Gusto po makita ng Diyos sa atin yung pananampalataya natin. At yung heart natin, ano ba talaga yung heart natin? Ma-bless tayo o maging pagpapala tayo sa iba so that we can share who Jesus is sa kanila. Amen po ba doon? Pakisabi mo sa katabi mo, be a blessing. Ayan. Kung anong meron tayo ngayon, gawin na natin. Maski hindi po dito sa loob ng church, lalong-lalo na pag doon sa labas po natin ginawa yun. Sa mga ka-work natin na hindi pa mananampalataya, di ba? Bigyan mo ng talong. Talong, pare, share ka, di ba? Pare, isa na lang yung natira. Hindi, okay lang yan. Mahal ka ni Jesus. Di ba? Mga simpleng pitik, pero alam mo yun, sabi nga ng Panginoon, pag pinapakain natin yung mga walang makain. Yung mga nandun sa prison, yun, yung may mga account. Di ba? Pag pinadala po kayo ngayon sa Jensan, Sarangani, pupunta ho ba kayo? Pakisabi nga po, pupunta ba kayo? Pakilista nga, nanay ay, kasi papadala natin sa Jensan. Pag may mga volunteer works. Pero ibig ko po sabihin, at least willing tayo pumunta, di ba? Gumawa ng mabuti para sa kapwa. Pero alam niyo po ba, kahit hindi sa Jensan, pwede dyan sa kapitbahay, pwede na. Hindi na natin kailangan pumunta ng Jensan. At unless ipadala tayo ng Panginoon, yung kapitbahay lang natin, kasama natin sa trabaho, kliyente natin, pwede po natin biyayaan ng kabutihan ng Diyos so that someday they will have this curiosity. Bakit kaya sobrang bait ng tao ito? Bakit kaya laging nakangiti dito? Bakit kaya parang na-encourage ako pag kinakausap ko to? Ano ba meron dito? Ano ba meron sa taong ito? And then it's an opening for you to share. Hindi naman ako ganito dati. Dati kuripot ako eh. Ba? Pero ngayon, tinuruan ng Panginoon maging mabuti sa aking kapwa. Dati nagwa 1, 2, 3 lang ako eh.
Pero ngayon, manong keep the change. Di ba? Ganun na yung mga blessing natin. Alam niyo po ba na being a good person, yung good works po natin is also found sa vision po ng CCOF Church. So kung kayo po ay taga CCOF, ito pong vision na ito ay kasama po doon. Let me read from Titus chapter 2 verse 14. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. Niligtas po tayo ng Panginoon, nilinis niya po tayo, at tayo po ay kinupkup niya bilang kanyang mga anak. At ang bunga po nun ay maging mabuti, committed. Pakitignan nga yung katabi mo kung mabuti, kung mukhang mabait. Ayan. Mabait ba? Mabait? Ayan. Yan ang CCOF, mabait. Praise God. Alam niyo po, yung spiritual fruit na yan, hindi po nagtatapos dyan yung good deeds. Again, yung ginagawa po natin may lead people to Christ. No? And ilan na po ba sa palagay po ninyo yung nadala natin kay Kristo? Ayan yung tanong. Kasi we've been together, magti-10 years na tayo, and question lang din to sa akin na ilan na ba yung nadala ko sa Panginoon ngayong taong 2026? Ilan na po? Ilang tao na ang nesyaran po natin ng gospel ngayong 2026? Kalahati ng taon na, di ba? Tama po ba? Sabi ni Roxanne kanina, kalahati na ng June, kalahati na ng taon. So ang tanong po, ilan na ang nadala nating kaluluwa? Yung kaluluwa may katawan sa ating Panginoon. How many people or how many heads have we shared, have we prayed for, have we encouraged, this 2026? Huwag nyo na pong sagutin. Sa isip nyo na lang. Bilangin nyo po. Sobra 10 mga daliri, kamay at paa. Or kulang pa doon. Or baka, hindi ko po alam But, yung mga kaluluwa, yung mga taong yun, ay yun yung mga fruit that abides. Na pag nakita ka sa langit, tatapigin ka, oy, Brother Scott, salamat pinakilala mo ako sa Panginoon. Kahit kinukulit mo ako, pinagpe-pray mo ako, ngayon nandito ako sa langit dahil ginamit ka ng Panginoon. How many of us, ilang tao na ang nadala natin kay Kristo? Because yun yung count ng mga blessing, yung mga yung fruit natin, no? Kayo po ay nakaupo diyan, tama po ba? Kayo po ay nakaupo diyan. Pero sino po yung nag-share sa atin ng gospel? Who shared Jesus to us? Kasi po yung nag-share ng gospel sa atin, tayo po ay fruit niya. Dahil pagdating natin sa langit, reward po. May reward po siya sa Panginoon because that person shared Jesus to us. Meron po ba dito? Nandito yung nag-share sa atin ng gospel. Meron ba? Sino sa inay? Sino nag-share sa inyo? Nanay Melinda, nasa taas po siya. Nanay Melinda will share, will receive her reward pagdating sa langit. Nanay Melinda, hindi ko matanong Ikaw, Paul, sino nag-share sa'yo ng gospel? Tita mo? Tita ko na rin, kasi mag-asawa na tayo si tita. No? Pero pagdating sa langit, she will receive her reward. Ang tanong tayo, ang dami pong opportunity to share the gospel. Alam niyo po yung sa
bakasyon po namin, sabbatical leave po namin ng 1 month. Yun yung burden na binalik sa akin ng Panginoon. To share Jesus. Evangelism. Kaya nga po, declaration ko, ngayong taong 2026, yung upuan po na yan, baka kulangin. Kung gagawin po natin yung parte natin. Because I want to go to heaven na may mga fruit na ginamit ako ng Panginoon to share who He is. Kahit saan. No? So that is a challenge sa atin. And mamaya po sa faith group po natin, may assignment po tayo. Lahat po tayo may assignment. Ha? Ang assignment po natin, maglilista po kayo ng pangalan ng tao na share natin this week. Mag-commit po kayo. Sino po? Nasa isip nyo, pag-pray nyo ngayon, sino yung tinatarget nyo na sharean ng gospel this week? Meron ba? Meron na yan. Posible. Pagkatanong ko pa lang, may pumasok na sa isip nyo eh. Di ba? Targetin natin this week. Sulat nyo mamaya, ipapanalangin ng grupo, and let's do the mission. Let's reap the harvest and get the reward from the Lord. Alam niyo po, ang pag-share ng gospel, it's intentional. Intentional po siya. And may purpose kung bakit po tayo gumagawa ng good works. Meron po kaming kaibigan, friend pastor, he's a missionary, and they went to Samar ngayong June po. So nag-mission po sila sa Samar. And sa kanilang project po, pagpunta nila doon, ang dala-dala po nila ay yung mga school supplies ng mga bata. Kaya nung pumunta sila doon, nung ako po ay umattend doon, nag-seed po ako para pambili ng mga goods ng mga bata. So, pupunta po sila doon, dala-dala yung goods ng mga bata, mga pang-eskwelahan. Pero ang target po nila ay hindi lang makapagbigay ng blessing sa mga bata, kung hindi maipakilala si Kristo sa mga tao doon. Good works plus faith ay buhay na pananampalataya. Sa atin, again, we can be good to other people. We can do good things sa kanila and then we share the gospel to them. Diba? Kung meron kang gustong sharean, treat mo sa Starbucks. Huwag Starbucks, medyo mahal. Kung may budget, why not? Pero buko, tara, kain tayo. Tapos, alam niyo po ako, when I was still binata, di ba, mahilig po ako mag-skateboard. Pag meron ho akong kinita sa aking pagbabuy and sell, tinatawag ko po yung mga kay-skate ko, tara, skate tayo! Lugaw! Tara, puntrip tayo doon. But then, I would ask them to come to church, pumunta sa church, and I don't know kung bakit wala si Trigger dito, but he's one of the fruit, supposedly, na aking inaakay because he's my kalaro sa skateboard. But it is my responsibility to follow up on him. Kaya chat ko siya, kinakamusta ko. Kasi someday, I know na maintindihan niya rin yung gospel ni Jesus Christ. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po sa mga pinagkakakitaan po namin, nagpaparent po kami ng mga easel stand, yung mga sa gallery. And one time, may nag-rent po sa akin sa bandang Makati. So it was a gallery ng condominium, So gallery, showroom siya. So nag-deliver ako doon, mga 12:00 ng madaling araw. So ako lang mag-isa. And then, ang nandun lang, syempre umuwi na yung mga staff, ang nandun lang yung gwardiya. So, dalawa lang kami, one-on-one, nag-set up ako ng easel, tinayo ko ng ganyan. There was this very strong conviction in my heart to share Jesus to that person. And what I did, kwentuhan kami, bumili ako ng merienda namin, kwentuhan kami, then eventually that conversation led to salvation. Nag-pray po kami parehas. And alam niyo po ba kung nasan niya ngayon? Alam niyo po ba kung nasan siya ngayon?
Alam niyo po ba? Hindi ko rin alam kung nasaan siya ngayon. Kasi hindi na kami nagkita eh. Hindi na nag-rent yung ano na yun eh. Hindi ko nakuha yung number niya, pero, but that moment, I know in his heart, there was a birth. May naitanim na niligtas pala ako ng Panginoon. Mahal pala ako ng Diyos. Ano? So, assignment po natin this week. Isa or dalawang tao, intentional. PM nyo, kausapin nyo, puntahan nyo, ipanalangin nyo, i-share nyo kung gaano kabuti ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa kanya. Amen po ba? O, nag-amen kayo ha. Kunin nyo po yung pangalan, FB Messenger, at mag-selfie. Kung pwede lang, mag-picture kayo. Kasi yun po ay proof na kayo po ay ginamit ng Panginoon during that time. Diba? Alam niyo po, meron akong kaibigan sa Lipa. Nag-aaral na po siya ngayon sa mga Bible classes. And nagpapasalamat siya sa akin. Kasi nga, dati very active akong kabataan. Ini-invite ko lang siya, ini-invite ko. At nakalimutan ko na rin yung panahon na yun, but he reminds me, bro, naalala mo pa ba? Ini-invite mo ko, sabi mo, wala ng pag-asa, ganyan-ganyan. Nakalimutan ko na yun. Pero siya ngayon ay nagsiserve sa ating Panginoon. You see? Alam niyo po, may-share ko lang po wala ba si Eson? Wala si Eson. Ayan, tayo nga po si Becca. Ayan, tayo ka nga kapatid. Ayan, congratulate naman natin yung ating bagong kasal. Yeah! Alam niyo po, sila po ikinasal po sa, sorry, namula ka tuloy naka. Pumunta po sila, Nueva Ecija, May 18. So, dapat po pauwi na ho kami, kaya lang nag-invite po yung kanilang isang mga ninong sa Dingalan Aurora. So, mag-stay daw kami doon. Nagdadalawang isip ako that time kasi yung anak namin medyo mainit. So, sabi namin, napag-desisyon na namin ni Apple, sige, sama tayo. So, Dingalan Aurora, punta kami, 2-hour drive. And then, nandun kami dun sa kumpare ko na ninong naman nila Eson. May resort kasi sila, may parang transient house at dun kami nagstay. Alam niyo po, nagising po ako, actually gising pa ako noon, nung mga alas 12 ng madaling araw, lumabas po ako sa sala para mag-CR. Then I saw yung kanila pong ninong kumpare ko. Ay, pastor, sabi niya, pagtitimpla kita ng kape. So, madaling salita, timpla siya ng kape. Kahit alas 12 na ng madaling araw, alam niyo yun, inom pa rin ako. And then, eventually, yung aming conversation, pumapasok yung gospel. Pumapasok yung goodness of God. Nag-open siya sa akin, shinare ko sa kanya yung sinasabi ng Bible patungkol sa mga good stewards, etc. etc. Pumasok na ako sa room, but there was this strong, very, very strong conviction. Pag meron sa inyo yung parang ipag-pray mo, naranasan nyo na ba yun? Pag-pray mo, or abutan mo, or tulungan mo. Lord, ikaw ba yan? Diba? Pag sabi ng Lord, bigyan mo 500. Lord, ikaw ba yan o guni-guni ko lang? Pero alam niyo, nung nasa room, there was this strong conviction. Hindi ako mapakali pag-pray mo. Bumalik ako sa sala, nag-pray po kami parehas. And praise God, I know deep inside the heart of that man, may tanim na tanim So, sabi ko kay Apple, probably, this is the purpose and the reason kung bakit tayo napunta dito. Bukod yun sa enjoyment, syempre, pero, alam niyo yun, may purpose ang Panginoon sa atin. Again, yun po ang gusto natin. Next week, this week, find someone whom you will share Jesus. Pray for them. Tapos, kung ma-invite nyo dito sa church para lalo silang lumago, please do so. Amen po ba? So, wag po nating hayaan na lumipas yung oras
at panahon na hindi po natin na ipapakilala si Kristo sa mga tao. And I would like to continue because that's the first point. The second point, hindi ko naman mamabilisin, pero let's talk about this. The second point is yung ating godly character or fruit of the Holy Spirit. Yung kanina, spiritual fruit natin, good works, plus yung ating mga sinesheran, yan po yung mga fruit ng ating pananampalataya. The second po is godly character, and that is the fruit of the Holy Spirit. Lahat po tayo, meron po tayong character. Tama po ba? Naipanganak tayo, na-develop. But when we come to know the Lord, yung mga character na hindi po godly ay pinapalitan po ng ating Panginoon ng mga bagay, character na nakawangis po sa kanyang character. Let's read from Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi po dyan, subalit, basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So this all, yan po ay 9 fruit of the Holy Spirit. And as we walk our spiritual journey, the Holy Spirit shall operate in our lives. Habang tayo po'y lumalakad sa ating pagiging Kristiyano faithfully, the Holy Spirit will come in our hearts and have this fruit sa atin. Gusto po ng Panginoon na makita sa atin itong mga bunga na ito. And wag po kayong mag-alala because hindi po ito overnight. Pag nagtanim po tayo, hindi naman po overnight, di ba? Mag-harvest kagad tayo. Ganyan din po ang fruit of the Holy Spirit. It's a development sa atin na makukuha po natin. It's a process ng pagdadaanan po natin para ito po ay fully mag-mature sa ating mga buhay. So, tignan lang po natin very quickly yung itong mga ito. Number 1 po ay pag-ibig. Iba po yung pumapag-ibig. Iba din yung pag-ibig. Pumapag-ibig sa tao, di ba? But ito po ay bunga ng Panginoon sa atin na we are willing to love because God loved us. Ito naman po ay yung pag-ibig na ibinibigay po natin sa Diyos at sa kapwa po natin tao. Mahal po ba natin si Lord? Paano po ninyo masabi? Wala. Kayo po ang magsasabi niyan. At ang Bible po ang magpo-prove niyan na mahal po natin ang Panginoon. Sabi po ng Panginoon, if you love me, you shall obey my commandments. Sinusunod po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kung mahal po natin ang Diyos. Kung mahal po natin ang kanyang salita, if we love God, we will read His Word. Kung mahal po natin ang Panginoon, then we will love our neighbors as ourselves. Ang challenge dito, kapatid, yung parehas mahalin ang Panginoon ng buong buo, sa ating isip, kaluluwa, sa ating pisikal, sa ating kalakasan, mahalin natin siya. Yun yung number 1 doon, pag-ibig natin sa Diyos. Pangalawang pag-ibig, yung pag-ibig para sa ating neighbors or kapwa-tao. Madaling mahalin yung mga taong kaibig-ibig. Tama? Pero yung hindi kaibig-ibig, nandun pumapasok yung challenge. Even your enemies, sabi ng Panginoon, love your enemies. Kaya mahal na mahal ko si Mrs. Love your enemies. Joke lang na Hindi naman kita enemy. Sometimes lang. Pero kidding aside,
Ang hirap. Isipin. Meron ba kayong kagalit ngayon? Wala. Wala kayong kagalit? Oh, praise God. At kung meron man, sabi ng Panginoon, we ought to love them. Impossible. But because the love of God, yung dumadaloy sa atin, we are able to love them. Katulad ni Jesus. Di ba? Siya na yung niyurakan, siya na yung tinadyaan, siya na yung pinako. Siya na yung kinutsa-kutsa. Pero, natuto pa rin siyang magmahal at minamahal niya pa rin. He even prayed, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Number 1, pag-ibig. Pangalawa ay kagalakan. Laging masaya, laging nakangiti. Deep inside, you have the joy of the Lord. Naalala ko si Joy. Hi, Joy. Yan. This is the fruit of the Holy Spirit na kung saan kahit marami kang pinagdadaan ng problema, you feel the joy of the Lord. Why? Because it's not coming from us. Hindi rin siya positive thinking. It's not positive thinking. It's not even just being happy. Hindi po. Joy is spiritual and this is a fruit of the Holy Spirit. Pinagdaanan ka na ng matindi, nagdadaan ka na sa matinding problema, nakangiti ka pa rin. And you have still the positive outlook in life because you trust God. Diba? Hindi siya mindset lang na be positive, walang ayaw. Hindi po. Joy comes from the Lord. Kailangan nyo ba yun, yung kagalak? Malungkot ba kayo ngayon lately? Let's ask the Lord, Lord, give me the joy that comes from, the joy that transcends all understanding. Hindi mo maunawaan. Bakit masaya ka pa rin? Bakit nakakangit? Bakit parang, praise God. Kayang-kaya pa rin because you have the joy of the Lord. Number 3, kapayapaan. Peace. Peace that transcends all understanding pala yun. Sorry. The joy yung kanina yung nasabi ko. Peace that transcends all understanding. Hindi mo maunawaan. No? Kung bakit ang gulo-gulo, but you have the peace of God. Kaya nga naalala ko yung kanta, kapayapaan, nagmumula sa iyo. Diba? Kaligayahan, nakamit sa piling mo. Diba? Kaligayahan, kapayapaan, ano pa ang hahanapin natin? Next, pagtsatsaga. Sino dito yung matyaga? Matyaga kayo, matyaga. Patience. Ikaw bro, matyaga ka? Yeah. Matyagang mag-bike. Kahit mainit sa trabaho, sige, go. Pero yung pagtsatsaga na yan also involves not only for ourselves, pero para sa ibang tao. Diba? Paano pag nireject ka na nung i-sharean mo ng gospel? Diba? We have to pray for them. We have to extend yung patience ng Panginoon sa kanila. Ako, medyo dali ako dito pag nagda-drive. Mahirap. Diba? Para biglang masisingit yung jeep. Natetest yung fruit of the Holy Spirit sa akin. Kabaitan, yan katabi mo. Yan, tignan mo. Oh. Kung may fruit ba ng Holy Spirit yan na, kabaitan. Mukha bang mabait? Nakakanasan. Alam niyo po, ang kabaitan is love in action. Pakisabi po, love in action. Yan. Kaya po mabait kasi driven by love. Yung love na yon na ginagawa niya po ay nagiging mabait po ang tao kapag tulog. Kapag tulog. Ibig ko po sabihin, mga kapatid, ito po mga bunga ng banal na spirito ay makikita po natin sa ating buhay. Bumabait, mabait na tayo, hindi tayo katulad dati na basag ulo.
Basagulero. Ayan, basagulero. Hindi na, mabait na tayo. Ano pa? Kabutihan. Kabutihan is you're doing what is right. Mabuting tao, even when no one is looking. Mabuting tao. Because wala kang ibang inisip kung hindi ang ating Panginoon. Nakakita niyo yung mga test sa Facebook, yung parang social experiment. Nag-drop ng ganitong pera. Kapag binalik sa kanya, ibibigay sa kanya. That's around, napanood ko lang to, around $1,000, 58,000 pesos yun. So ang gagawin niya, maglalakad siya, i-drop niya yung pera. Ang sistema niya, kapag yan ay binalik sa akin, ibibigay ko sa kanya. Pero kapag yan ay dinulsa niya, kukunin ko pabalik. Kasi may video naman di ba? So, sa atin, pag may nakita kayong 60,000 pesos na nahulog ng mama, ano gagawin natin? Thank you, Lord! Hulog ng langit! Pero pag may CCTV, yari. Tapos naka-CCOF shirt ka pa. Ito pa, The Blessed Life t-shirt. Ibig ko po sabihin, let us be good. Goodness is you are doing what is right kahit wala pong nakatingin. No? Nagtapon ng basura, kasama po yan. Kasama po yun. Sa mga maliliit na mga bagay, di ba? Yung may sumobrang sukli, alam mo na yung mga ganon, that is being good. If you're a good person, yan po ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ano pa? Katapatan, faithfulness. Kahit wala nakatingin, faithfulness kay God, faithfulness sa family natin, faithfulness sa finances natin. Di ba alam ng Panginoon lahat yan. Kahinahunan. Ito, medyo lagpak din ako dito. Gentleness. Ayan. Dati kasi gentle ako Pero ewan ko ba, sa dami ng pagsubok na buhay, parang naging na tayo, alam niyo yun? Parang naging, hindi na tayo gentle. And still, sabi ko kay Mrs., gusto kong mabalik yung gano'n ako. Yung parang hindi makabasag pinggan. Ay, bait ni Pastor. Yan. Pero alam niyo, maraming nagbago, kaya sabi ko, Lord, ibalik niyo ako dun sa pagiging gentle. And lastly, yung pagpipigil sa sarili or self-control. No? It's a character that hindi pala siya yung mindset lang, yung self-control. It is a fruit of the Holy Spirit. Kaya pala minsan, struggle kang bitawan yung isang bagay kasi you're doing it sa sarili mong kalakasan. But kung yan ay bunga ng Espiritu Santo sa atin, then we will have a strong self-control sa ating mga buhay. Ano po yung hindi natin mapigilan sa sarili natin ngayon? Meron ba? Ikaw, Paul. Self-control. Meron ba ditong struggling? Nagiging addict na sa kaka-add to cart and buy now. Di ba? Ano pa yung mga pwede nating i-self-control sa pagkain ng rice? Ouch. Sweets, lahat yan. Lord, give me self-control. Ayan po yung mga And pag ito po, mga kapatid, ay nakita po sa ating buhay at naipakita po natin sa mga tao, itong mga fruit na to, they will come to know the Lord and tayo po mismo ay masasabi natin, Lord, this is your fruit in my life. Ito po, mga kapatid, ay maaari po nating madala sa langit because it is a character that came from the Holy Spirit. Ano? So as I end, mga kapatid, just 2 points for this morning.
Number one, our spiritual life. Yung ating mga spiritual life, hindi siya nagtatapos sa pagkaligtas. Because after we receive the salvation, then it produces good works in our lives. No? Makikita sa ating action kung Kristiyano ba tayo talaga. At hindi lang yon, maaring yung paggawa nating mabuti ay maari din pong makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Pangalawa pong napag-usapan po natin is ito nga po, yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the godly character. Yan, bunga ng banal na espiritu. Sa ating faith group po mamaya, pag-usapan din natin, meron ba or alin sa mga fruit ng Holy Spirit na to ang kailangan nating ma-develop sa ating mga buhay. Amen po ba? So I pray that God's message and God's reminder sa atin ay tumimo sa atin. Ano? So why don't we just stand up and i-assess lang natin sarili natin, yung ating mga espiritu. Lord, ano ba yung natutunan ko ngayong araw na ito? Let's sing and worship to the Lord. Wonderful Savior, I know for sure
Panginoon, maraming salamat o Diyos sa unang-una, Panginoon, kayo po ang nagpuno sa amin. Kayo po ang nagbibigay, Lord, ng purpose namin sa buhay. Kayo, O Diyos, ang unang-unang nagligtas sa amin, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord, sa kabutihan po ninyo. All the 9 fruit of the Holy Spirit, Lord, ipinakita niyo po sa amin, ipinaranas at ipinadama niyo po sa amin itong lahat ng ito, Panginoon. Kaya dalangin po namin at ay magbunga po ito sa amin, Lord, as we walk, Panginoon, sa inyo pong journey para sa amin. We thank you, Lord, that we are able, Lord God, to still be alive and share the gospel to the people, Panginoon. Lord, give us the burden, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng outcry ng aming puso ay maipakilala kayo, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anakan, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ay gamitin niyo po ang aming mga buhay upang maging matagumpay, Lord God, ang mission namin dito at magbunga, Lord God, na mga bunga na madadala po namin even in the afterlife, O Lord Jesus. The rewards, Lord God, ay secondary na lamang. Pero ang primary po, reason, Panginoon, kung bakit gusto po namin maging mabunga, Panginoon, ay dahil mahal po namin kayo. At yun po ang inyong sinabi, Lord God, that you chose us, Lord God, to bear much fruit, O Lord Jesus. At yun po ang aming gagawin, Panginoon. At itong mga bunga na to, Panginoon, ay magagawa lang man po namin kapag kami, Lord God, ay nakaangkla sa inyo, naka-abide sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, I pray, O Lord Jesus, that we will be motivated by love. Love para sa inyo, Panginoon. Love para sa mga tao, Panginoon. At hayaan niyo, Lord God, na patuloy niyo po kaming baguhin sa aming mga buhay, Panginoon. We thank you, Lord, that you have patience sa amin, Panginoon. Meron po kayong patience sa amin, unconditional love sa amin. Bagamat, Panginoon, kami po ay nadadapa, may mga kahinaan, Panginoon, paulit-ulit na pagkakamali, Panginoon, at pinapatawad niyo pa rin kami, Panginoon. You're still allowing your love and your forgiveness, Lord God, to flow para sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, for encouraging us to go on in our lives, to repent, Lord God, and to go on with you, Lord Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa mensahe niyo para sa amin ngayong hapon, ngayong umagang ito, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, na madala po namin ito hanggang sa pag-alis po namin sa simbang ito. Nawa po, Panginoon, ito po ay tumatak sa aming isipan at aming mga puso. At hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay maprotektahan sapagkat alam po namin ito po ay nanakawin ng kaaway sa amin. Pero hindi po namin ito papayagan sapagkat gusto po namin kayong ma-please, sapagkat gusto po namin maging mabunga, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, gamitin ang buhay na ito habang kami naririto pa sa lupa upang magbigay ng glory sa inyo, Father God. Thank you, Lord. We love you, O Lord Jesus. Salamat, dear Holy Spirit, for allowing change in our hearts, for convicting us of the things, Lord, na gusto niyo pong baguhin sa amin. We thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo po, Lord, ang lahat ng pupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Lahat po tayo magsabi ng amen. Shout Jesus! Hallelujah! Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Salamat po. Aalis po kami sa lugar na ito, Panginoon, na pinagpala to bless others, O God. Hayaan niyo, Lord, na maging salt and light po kami sa mundong ito, Panginoon. Lord, let us be a light to those who are experiencing darkness in their lives at madala po namin sila sa inyo, Panginoon. Lord, protect us, our family, Lord God, for this week's activities, Panginoon, for this week's schedules, Panginoon. And hayaan niyo, Lord God, na kayo po ang lagi po naming isip-isipin, Panginoon, sa bawat oras, bawat minuto, Panginoon, bawat segundo ng aming buhay. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Lord, sa amin pong gagawin pa ngayong araw na ito. Kayo po ang gumabay sa amin, sa aming faith group, sa aming fellowship with our brothers and sisters. Even po, Lord God, yung meeting po mamaya, Panginoon, na mga ministries ay maging fruitful and productive din po. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.